na let us come to the Lord. Sabi nga po ni Sister Violeta, with an open heart, with a hungry heart, with a heart that desires holiness, that wants to pursue holiness. So we begin, as always, with humility and asking God to guide us today, to lead us today. Let us say a short prayer for the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God loving Father, we praise and we glorify you for, for your unwavering love, for your unconditional love, for your mercy. Lord, salamat po. Hindi mo kami binibitawan, hindi mo kami tinitigilan sa iyong grasya, sa iyong biyaya. Kaya sa hapong ito, buksan mo ang aming puso upang matanggap ang mga biyayang ito. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ka sa mga sitwasyon ng aming buhay. At higit sa lahat, Lord, buksan mo ang aming puso, ang aming taina, hindi lang upang marinig ka, kundi upang iyong mga salita ay manahan sa aming puso, sa aming buhay. Lahat ng ito, Ama, sinusupot namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po ulit. Napakabuti ng Diyos at patuloy siyang nagpapaalala sa atin, lalong-lalo na po sa kanyang mga salita. Meron kasi ito po gospel po nakaraang linggo pa, the parable of the weeds and the weeds, no? And the parable of the weeds and the wheat is about two situations, about yung isang tanong na maganda rito nating tanongin is this is the question that maybe many people are asking. Bakit pumapayag si Lord na ang Diyos, yung masama at mabuti coexist? Bakit pumapayag si Lord kung sino pa yung mabait? Siya pa yung nagsasuffer. Bakit yung kuminsan, hindi ba nakikita ni Lord na yung mga makasalanan, bakit sila yung nagpa-prosper at yung mabuti? You know, there are a lot of questions that seemingly this gospel is answering for us. And number one, may tanong lang ako. Meron ba kayong mga tao sa paligid natin na kung pwede wag na lang natin kasama? Mas mabuti pa siguro wag na lang natin nakilala. Sabi nga yung mga tao na persecute, mga tao na walang mga ginagawang mabuti, nakakagulo lang, sumasama pa. Yung mga taong nakakairita, mga tao na nakakainis. Bakit? Bakit kasama natin sila? Maaring sa bahay, maaring sa community, maaring sa simbahan. Bakit may mga tao na siguro mas masaya kung wala sila? Siguro mas maganda takbo ng community kung wala sila. If you've ever asked that question, then siguro we really have to pray that God will open our eyes to see what they are bringing in our life. Last Sunday, yung gospel is about treasure. Nabanggit ko doon sa prayer meeting, yung treasure is about, halimbawa, yung gold, yung diamonds. Hindi mo siya basta makikita kasi nasa ilalim siya ng lupa. Lalo na yung diamond, mas malalim yun. Nahuhukay ka talaga ng malalim. And there are a lot of efforts, there are a lot of expenses na para makuha mo siya. Pero pag nakita mo, great treasure. But there are efforts. Kung naalala niyo yung kinikwento ko sa kapitbahay ko na maingay, yung mga bata, sabi ko yung nabanggit sa akin na ito yung pagkakataong maging mabuti. Babalikan ko yun. Ang tingin ko doon nakakainis eh. Ang tingin ko doon nakakasar eh. Kaya hindi ko makita yung kayamanan
na yung palang pagkakataon na yun, na pwede akong magalit, pwede ko mainis, pwede ko palang maging treasure. Ano yung treasure? If I open my eyes and see that they are bringing me opportunities to be more patient, to be more kind, to be more loving, to be better. Let me repeat that. Yung isang sitwasyon o mga tao sa paligid natin, mga weeds, mga damo, mga nakakagulo, if we focus on what is ugly, if we focus on what is bad, then we might not discover the treasure hidden in that situation or in that person. Anong treasure? Transformation. God bringing these people into our lives to make us grow, to help us grow in patience, in kindness, in mercy, in forgiveness, in love. Good and evil exist side by side. And it is how we respond to that, to the truth, to that reality, no? Maski nga sa sarili natin, di ba napag-usapan natin, maski sa sarili natin, nag-exist yung good and evil, naglalaban. And how we overcome it, how we respond by the grace of God, not hindi sa sarili nating kakayahan, but how we surrender. Lord, di ko to kaya eh. Lord, pagdating dito, suko ako eh. Pagdating dito, Lord, talo ako, nagagalit ako eh. Lord, pagdating dito, naiinis ako, bumibigay ako eh. If we continue to surrender that, then God's grace, then makikita natin yung treasure of character, treasure of having the spiritual maturity to respond like Jesus would respond in that situation. There are a lot of kasinungalingan, panlalamang, temptation sa paligid natin. But kaya nga isa sa gift of the Holy Spirit is discernment. Bakit tayo binibigyan, you and me really have to pray for that gift. The gift of discernment. Bakit? To discover paano natin, ano yung mabuti sa isang sitwasyon na hindi mabuti, hindi maganda, at sa palagay natin ay hindi tama. No? Kasi alam naman natin yan hindi natin kasi kung hindi, manghuhusga tayo, magagalit tayo, masasama ang loob natin. At in the end, we carry the burden of these negative emotions. Kaya nga pag may discernment ka, nagkakaroon ka ng tayo, pag mayroon tayong discernment, kakaroon tayo ng certain perspective. Lord, paano ko ito maintindihan? Paano ko ito matutunang tanggapin? Paano ko pagaganahan yung pagmamahal mo sa gitna ng hindi tama? Paano ko mapipigilang manghusga sa pagitan na nakita kong mga kamalian? Paano ko kikilos at maging instrumento ng pagtutuwid sa mga baluktot na sitwasyon? Paano mo ko, Lord, magiging ilaw sa gitna ng kadiliman? Paano ako, Lord, magiging asin sa gitna tila ng walang lasa o mapait na mga sitwasyon sa aking buhay? We discover that we are not bringing our own self, but we bring Jesus into a situation na yun nga, damo, weeds. The more we seek truth, the more we strive to live our faith, must be aligned doon sa kalooban ng Diyos. What do I mean? Kailangan yung pagkilos ko ng pananampalataya talagang ayon doon sa kanyang katuruan,
ayon sa kanyang karakter, ayon sa kasarian ng aking Diyos. Si Jesus sa gitna ng mga kasamaan na ginagawa sa kanya, ang pagtugon niya ay hindi pag-atake. Minsan pagka binabasa ko po yung sufferings ni Christ, yung mga persecutions na dinaanan sa Pharisees, iniisip ko, what does it take para ako makatugon sa pakiramdam ko ay kasamaan sa paligid ko? Sa paniniwala ko ay hindi tama sa paligid ko. How can I make a difference? How can I make liwanag doon sa sitwasyon na yun? Kasi whether we like it or not, sinasabi na ni Lord, ang kaharian ko, yung sabi niya doon sa merong need at may need. Pero sinasabi niya, ikaw, how do we respond? Pinsan ko paborito ito paborito ito ng pinsan. Lagi yung pagka nagme-message sa akin, lagi niya sinasabi, Happy Tuesday. Yung choose niya, yung CHOOSE. Minsan, Happy Tuesday. Happy, pamimili. Namimili kasi yung choose pumipili. Happy Tuesday. At pag mini-message niya ako, I say a short prayer, Lord, let me choose you today. Kaya bless ako sa kanya pag mini-message niya ako, Happy Tuesday. Ang sagot sa isip ko, Lord, let me choose you today. Because there will be situations today na maaring mainis ako, maaring tama rin ako magdasal, or maaring tama rin ako magbasa, tama rin ng Bible, tama rin. Marami temptation That is the world I'm living. That is the realities of life. So, ang ganda ng pag message niya, ang respond, Lord, let me choose you today. Kaya ang ganda po ng araw natin, choose day. It is a day we need to choose God. So we can choose God every day. Amen. No, ang ganda po ng paalala ang ganda ng hamon. To choose God, to choose truth, to choose kindness, to choose love, to choose patience, to choose kindness in a world that seemingly does not choose kindness, that choose yung abuse. Kanina may kausap ko, sabi ko sa kanya, yung kwentuhan namin, sabi ko, alam mo, may napanood akong video about manipulation. There are people who are manipulators. People who do not say sorry. People who twist the story. Then, yung sa dulo, ikaw na walang kasalanan, parang ikaw pa yung napipilitan mag-sorry kasi parang feeling mo, ikaw pa yung may kasalanan na ma-manipulate yung situation. There are situations na ikaw na yung gumawa ng mabuti, parang lumalabas, ikaw pa yung masama. There are situations that you feel abused. But those situations, again, are treasures. Why does God allow it to happen? Because we need those situations to practice our Christian faith. Amen. Ulitin ko, kung ako gusto kong lumagot sa pasensya, at napapaligiran ako ng mga taong mababait, wala akong practice ng pasensya. Kung ako gusto kong mag-practice ng forgiveness, at yung mga tao sa paligid ko, hindi naman ako ino-offend. Hindi naman sila nakakainis. Saan ko pa-practicing yung forgiveness? God allows that situations. Certain situations in life that seemingly makes us uncomfortable, seemingly allows us to struggle. And yes, pwede ko bang sabihin that pushes us to fail? Situations that we sometimes really fail. Saan natin pa-practice yung repentance?
Saan natin pa-practicein, Lord? Hindi pwede ito. Hindi mo ba napansin, ikaw at ako, na lumalago doon sa mga sitwasyon na hindi natin gustong mangyari, doon sa mga weeds, sa mga damo, sa ating paligid, doon mo na napapractice yung mga naririnig nating word of God, yung mga naririnig natin na insights, doon tayo na-challenge eh. Sinasabi rito ni Lord sa parable na ito, life is challenging. Life will always make you choose to do what is good or to do what is good sa paniniwala ko, sa paniniwala natin. Kasi yung paniniwala natin might not be the way God wants us, or rather God wants it to be. Magkaiba yung paniniwala natin sa kalooban ng Diyos. Maraming beses nangyari yon. Pero di ba, doon sa mga struggles natin, sa mga taong hindi nga, mga sitwasyon na hindi maganda, sa mga tao na nakakairita, din mo makikita, ah, kaya pala narinig ko tong gospel na to. Kasi darating tong sitwasyon na to. Ah, kaya pala si Father, yun yung sinabi. Kasi may sitwasyon na darating, kailangan ko maalala yung Word of God. Ah, kaya pala narinig ko ito sa kaibigan ko, kinounseling niya ako, kasi daraan din ako sa ganito. Those situations will always remind us the faithfulness of God. Those situations will always remind us the importance of trusting God. Why do we need to trust God? Eh, sinabi naman eh, sa dulo, paghihiwalayin yung masama at mabuti. Paghihiwalayin eh, kasi yung masama, punta sa impyerno. Yung mabuti, punta sa langit. Segue po ako ng konti. Kasi kanina may yung kausap ko, yun din yung pinag-usapan namin. Segue po ng konti. We choose where we will spend our eternity. You and me, we are the ones choosing where we will spend eternal life. Amen. God already made a choice. He wants you and me in heaven. Diinan ko po yun. God already made a choice. O ano yung choice? Ano yung choice niya? Ikaw at ako, gusto niya makasama forever in His kingdom. Yun ang choice niya. But how we live our life, amidst the damo, amidst the weeds, amidst the wrongdoings in the society, that is where we made our choice. Kaya nga ulit kayo, choose day. That's where we make our choice. Sabi ko dun sa kausap ko, alam mo, pag nakikinig ako sa mga speaker, sa mga, lalo na sa charismatic, ang maririnig mo talaga eh, hindi napapagod magpasensya at magpatawad ang Diyos. Amen. Ang Diyos, kahit paulit-ulit kang magkasala, paulit-ulit kang patatawarin. Amen. Sakop ng pagmamahal ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng tao. Amen. Kasama sa pagmamahal ng Diyos, pati mga kasalanan na hindi pa natin nagagawa. Amen. Pero, it is not an excuse to continue doing what is sinful and what is wrong before the eyes of God. At yun ang amen. May isa akong kaibigan na ex-seminarian. Ang sabi niya sa akin, kayo mga charismatic, praise the Lord kayo. You always preach about the mercy, the love of God. And that is tama yun. But never forget, God is a just God. Ano, tinanong ko siya, ano ibig mo sabihin God is a just God?
yung kasalanan na hindi mo hinihingi ng tawad. At sabi mo, okay lang naman yan, naiintindihan naman ni Lord. God does not tolerate sin. Your sin will have its consequence. Yung makaligtas ka sa consequence ngayon. Namumuhay na tayo as Diyos sa will, so Diyos sa will, maaaring nakakaligtas, maaaring walang nakakaalam, maaaring, sabi nga yung sa English is, you get away with it. You get away with it. And yet, if you still, the truth is, full. You get away with it. Nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Nobody knows. But you cannot get away. I cannot get away with it. I cannot fool God. Meaning, at the end of my life, I will still face Him as a judge. At ako ang sumulat ng hatol sa sarili ko. Hindi siya ang sumulat. Ako. Bakit ako? Kasi ako ang namili ng uri ng pamumuhay ko. Ako ang namili kung magpapatuloy ako sa mali, na magpapatuloy sa pagsunod, mag-i-struggle, hihingi ng tawad. Ako namimili. And what I choose determines where I spend my eternity. Sabi ng mga Gen Z, YOLO. Nabasa ko lang po ito. YOLO. You only live once. Pero may nabasa ako. Sabi naman, you only live once. I-grab mo na yung opportunity to enjoy life. Hallelujah. Pero nabasa ko lang, tama naman yun. Pero naisip ba na you only die once? You only live once. But you also die isang beses lang. Pag namatay ka, kaya yung decision mo, grab every opportunity to enjoy. You said you sa, on the contrary, sabi ng isa, no, you grab every opportunity to spend eternal life with God. Nung binabasa ko siya, ibang take to. Yung tinitingnan ko eh. Maring hindi po yun yung saktong salita, pero yun po yung narating sa isip ko nga, no? I only live once, totoo yan, and tama rin, enjoy life. But, on the other hand, I only also die once, but my decisions in this life and how I enjoy it determines my eternal life. Am I enjoying it with God? Yung bang ika nga, yung wits, yung mabuting buto na tanim sa puso ko, yung ba yung dinidiligan ko? Yung ba yung ika nga, dinidiligan ko siya, hindi lang basta ng pakikinig ng Word of God, hindi lang ng prayer time, hindi lang yung dinidilig ko, kundi yung pag-a-apply ng Word of God sa araw-araw kong buhay? Or yung damo na nandito sa puso ko, paano ko finifeed yun? Yung mga damo sa paligid ko, pag-aawayin ko palagi. Di na-feed din damo sa sarili kong puso. Di yung mga hindi gusto, di puro reklamo ko, puro katamaran pagdating sa dasal, puro ako katwiran pagdating sa kasalanan ko, or puro pagtuturo. Ako tinitignan mo bakit yung iba, hindi mo tignan yung iba? Yan. Yun ba yung dun ko finifeed yung aking damo sa sarili kong puso. Kaya nga maganda ho nating makita na ano yung finifeed natin sa buhay natin? Ano yung finifertilize natin sa puso natin? Ano yung finifertilize natin sa mga desisyon natin? Sa mga choices natin? Sometimes we need to make hard decisions.
sometimes we need to make a firm decision. Actually, hindi yun sometimes eh. All the time yun eh. Pero gamitin ko muna yung sometimes. Minsan dumarating yung choices. Dahil nasaktan tayo, super painful. Then God, makakarinig ka bigla ng teaching. Forgiveness. Mga ngatwiran. Eh, Lord naman, sobrang sakit naman yung ginawa. Alam mo, I always picture a God, this God. Nakakita na ba kayo yung nanay ba or tatay na nasagatan yung anak, tapos ginagamot yung sugat ng anak, tapos hinihipan, tapos nilalagay niya kasi siguro ng Mertiolate or ng Betadine. Tapos umiiyak yung anak kasi nasaktan eh. I picture my God as something like that, na sugatan ako eh, umiiyak ako. Tapos sasabihin, yung gagamitin niya, tapos sasabihin niya, parang aray naman, ang di, tapos lalo akong iiyak, kasi kapdi-apdi kasi ng paraan niya, kasi yung paraan niya hindi ko gusto. Ano yung paraan ni Lord? Patawarin mo na lang na, pasensya mo na lang na, huwag mo nang patulan na. Yun yung ginagawa, yung betadine ba niya, yung alcohol niya, yung Mertiolate niya, yung salita niya na dagdagan mo na lang pasensya mo. Namatay ang hapdi-hapdi na tapos dadaglagan mo pa ng alcohol, lalong mahapdi. Pero di ba, gagaling. Naalala ko kasi yan kasi si Brother Bingbong Crisologa, ginagamit niya yung salita na pag nasugatan ka, subukan mo lagyan ng alcohol. Sisigaw ka, pero gagaling. Yung sugat mo. There are a lot of weeds. Maraming damo. But if we take the opportunity to apply the Word of God, to trust God's wisdom, to to exercise restraint, self-control, to exercise faith, then healing comes. Then yumayabong yung ika nga, yung bunga ng weeds. Our task is to be faithful, to persevere in prayer. Our task is to allow God to continuously work in our lives and even in the world around us. So marami natin hindi naiintindihan sa paligid natin. We pray that we can have enough faith to see na hindi mananaig yung masama. At the end of the day, mukhang namamayagpag man ang kasamaan ngayon, pero sa dulo, ang mamamayagpag ay ika nga yung magiging victorious ay yung kabutihan, kabanalan ng ating Diyos. Kaya the question really that we must ask every day is, Lord, at the end of the day, we hope that we can ask this question. Lord, sa araw na ito, ano ang finertilize ko? Yung weeds o yung weeds? Kung yung weed, Lord, patawarin mo ako. And may I have the sensitivity to recognize pag dumating ulit yung sitwasyon na yun, to recognize your plan, your mercy. And kung doon naman yung which naman yung ating fertilize, that we may continue to strive to live with virtues and always bearing the fruit of love, of joy, of peace, of patience, of kindness, of goodness, of gentleness, of humility, self-control.
Meron po akong notes dito sa tabi ko. Tinitignan-tignan ko po. Our actions, our choices, influence not only our own spiritual journey, it also affects the world in which we live. Kaya nga, madaling makita na yung iba ay damo, pero baka yung iba, damo rin yung pagtingin nila sa atin. Weed din, weed. Kaya nga, kay buti ng Diyos kasi meron tayong opportunity for repentance, for conversion. God's mercy are unlimited, are boundless. But as we said kanina, huwag sana natin, yun yung focus lang natin, but our choices, the way we live our life matters. Not only for our own salvation, but for those people around us. Meron ako narinig na teaching yung bago ako sa Lord Flock. Sabi ni teaching, I do not believe in the salvation of those who do not work for the salvation of other people. Sinasabi rin, hindi, mahirap paniwalaan ligtas ka kung hindi ka nandadamay para iligtas yung iba. Sarili ko pong translation yan. Kailangan nandadamay tayo. Kung yung kasamaan nandadamay ng iba, nawa ikaw at ako, nandadamay din para sa kaligtasan. Nandadamay din para sa kabutihan. But the only way for these things is to really be steadfast in faith. Steadfast. Steadfast na makita man natin simile. Bakit parang kung sino pa yung mali, siya pa yung parang nagiging tama. O kung sino pa yung masama, parang siya pa yung nabe-bless. Ako na nagsisikap maging mabuti, ako yung nag-struggle. Never natatalo ang taong pumipili maging mabuti. Mukha man siyang talo, pero hindi ka maaaring matalo kung ang pinipili mo si Kristo. Ang isang taong pinipili si Kristo, isang taong tagumpay. Sa mata ng mundo, marahil pwede tayong pag-isipan na talunan. Bata mo yan. Tagal-tagal na nagsiserve, ganyan pa rin. Wala nang martir. Binaril na lahat ng martir. Ikaw, tamo. Sorry po sa sir. Tanga-tanga mo kasi kaya ka ginaganyan kasi palagi kang pasensya, palagi kang patawad, ginaganyan ka tuloy. Alam mo, pag sinabihan ka nun, meron akong sasabihin sa'yo, welcome to Christian life. Welcome to the club. Bakit welcome to the club? People who choose to follow God, even if people persecutes them because they made a choice to follow God. Not easy, but what a decision we make every time we choose God. Amen. May isang joyful song na gusto ko lang. Ay, dito ko po tatapusin. Sabi ng joyful song, ako ang kawal ni Jesus, lumalaban sa mali, di pa huhuli, kahit ako'y kuning tapakan mo siya, at kembutan mo pa, huwag titigilan, magpakailanman.
Sabi nung kanta, kawal ako. At pagkawal, nasusugatan, nasasaktan. Pero hindi ako titigil lalaban. Hindi rin ako susuko kahit ako'y kunin. At magtatagumpay ako kasi may Kristo. Kaya nga, ang laban kay Kristo, kaya nga, tapakan mo siya at kebutan. Sinasabi ron na yun lang yan. When you stand firm on your faith with God, He will be with us in our battlefield. Tapos di ba ang dulo nun, mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Tapos yung dulo, sundan mo siya. Sundan mo siya. Sinasabi, di ba? Follow the leader. Kung anong ginagawa ng sarap, yun ang gawin mo. Eh, sino ba leader natin? Si Jesus. Who choose to plant a good seed in spite of the many weeds na naranasan niya. You and me are the good seeds. Hello. You and me are good seeds. May we never grow weary of planting good seeds to other people. Amen. Let us pray po. Let us ask God to give us the strength and the courage. Hindi matatapos yan eh. Yung kailangan, ang kawal matapang. Kawal kay soldier of Christ. Matapang. Hindi matapang mapaglaban, hindi matapang ipaglaban si Kristo. Ang tapang natin, ang pinaglalaban natin, hindi yung sa ating sarili, kundi Word of God, the truth of God, the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, nakakatawang isipin na tinawag mo kaming maging sundalo. Pero ang training ay giyera agad. Kasi araw-araw kaming lumalaban eh. Hindi namin naiisip na ito yung training namin. Pasensya ka na, Lord. Nasusugatan kami. Naduduwag. Natatakot. Kaya nga kami mas lalong nasusugatan. Ngayong hapon na ito, hinahamon mo kami. Mamili ng piliin ka araw-araw. Mamili ng banal, mamili ng tama, mamili ng mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Baka, Lord, may areas sa buhay namin na hindi namin nabubuksan. At takot kaming buksan. Kasi maraming sugat, maraming pain. Sa hapong ito, susubukan namin. Kasi gusto namin lumaya. Serious talaga, Lord. Gusto namin sundan ka. Gusto namin mahalin ka. Gusto namin, Lord. Kaya nga kami nandito eh. Kasi yung puso namin, gusto ka talaga. Mahal ka talaga. Sa gitna ng aming kahinaan, sa gitna, Lord, ng aming kasalanan, ikaw pa rin yung pinipili namin. Sumisigaw yung puso namin ngayon, Lord. Ikaw yung gusto namin sundan. Ikaw yung gusto namin piliin. Bigyan mo lang kami ng tapang ngayon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami, Lord, ng katatagan. Bigyan mo kami ng commitment. Bigyan mo kami ng iyong Holy Spirit. Ayaw na namin mawala ka sa aming buhay.
ayaw na namin mapalayo sa iyo, Lord. Because you are the most important decision we have ever made in our life. And we do not regret choosing you. In Jesus' name. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, is and now, ever and shall ever be, shall be, world without world end. without end. Amen. Thank the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyo. Brother Rafi, Brother may Rafi, oras may ka po oras ba? ka po pa? Opo. Yan. Yan. Malamang Yan po mga mahaba po kapatid. yung oras ko ngayon. Salamat po. Sige po. Sige po. Brother Brother Mateo, Mateo, nakataas nakataas ang ang iyong iyong kamay. kamay. May May katanungan po ba katanungan kay po ba Brother kay Rafi? Brother Rafi? Okay po mga Okay po kapatid. mga kapatid. Sino po ang Sino po ang mag-share? mag-share? Hello po. Hello po. Mahirap nga Mahirap po nga bro na na magpatawad. magpatawad. Pero Pero pag nasa pag atin nasa ang atin ang grasya ng Panginoon, Panginoon, makakaya makakaya natin. natin. Amen po. Amen. Amen po. Sige po mga Sige po mga kapatid. kapatid. Tanong-tanong po Tanong-tanong tayo. po tayo. Merong nagsasabi ng iba, pag pinatawad mo tapos ulitin uli, may nakapagsasabi sa Brother Rafi, hindi ako Diyos para paulit-ulitin ko patawarin. Di po ba nasasabi ng mga tao yun? Talagang yun ay naririnig ko rin. At totoo namang nangyayari yun. Tayo patawad ng patawad, tapos ulit-ulit namang ginagawa sa atin. Hindi naman tayo tao rin lamang na tayo mayroong hangganan. Hindi katulad ng ating Panginoong Kristo na walang hangganan. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkapatawad ay hindi nauubos habang tayo ay nasa kanyang at nakatunghay sa kanya. Kaya pag minsan hindi rin natin masisisi ang ibang tao na kapagsalita ng ganyan. Pero kung tayo nasa Diyos talaga, kapag ninilay-nilayan natin na mali pala yung mga ganyong katuwiran. Kung tayo, halimbawa tayo sa charismatic lang, sa charismatic, na dapat pala natin pagnilayan na mali pala ang mga salita rin iyon. Pero hindi rin natin masisisi minsan ng ibang tao, di ba Brother Rafi? Talagang may hangganan tayo, habang tayo narito sa babo ng mundo, ay may hangganan ng ang ating limitasyon. Hindi katulad ng ating Panginoong Kristo na walang hangganan ng limitasyon. Yun po lamang, maraming salamat po. Thank you po, Brother Grover. Tao po tayo eh. Diinan na po natin yung tao po tayo. May hangganan po tayo. Ika nga, kung gagamitin ko yung cellphone, nalulubat yun eh. So ako, nalulubat. Kaya nga tayo nag-charge ulit eh. Sa telepono. Para pakinabangan ulit ni Lord. Magamit ulit tayo ni Lord. It is also important to know that hindi rin gusto ng Diyos na lumala yung sugat sa atin. Di ba sabi niya, be meek as a dove, but be wise as a serpent. Maging matalino rin tayo na ingatan yung ating sarili. Pag iniingatan mo yung sarili mo, iniiwasan mo rin yung na yung paulit-ulit ma-abuse. We have certain boundaries that without limiting our kindness. Paano ibig kong sabihin? May taong nananakit sa akin paulit-ulit. Alam ba, utang siya ng utang, tulong ako na tulong, hindi siya nagbabayad. Hanggang napagod na ako. Sa susunod, di ko na po siya pautangin. Pag lalapit sa akin, utang sa akin, kung ano na lang yung kaya kong ibigay.
Meron siya po utang. Hindi na yun utang. Bigay kasi hindi ka na, parang hindi ko na hanapin yung kapalit. Hindi na ako masaktan. Ika nga. Ako, gagawa ako ng mabuti. Pero, hindi ko na rin papaya. Kasi po, pag ang magiging dulo po nung kung tayo po yung palaging nasasaktan, baka yung galit. Ulitin ko po, we are humans. Yung galit, nakakaranas tayo po yung tampo, yung pikon, nakaranasan po natin yun. Kaya nga natin isinurso po sila. But part of it is, we always also be wise to protect ourselves. Without limiting the goodness in our hearts. Sana po malinaw yan na hindi na kung may taong nang-aabuso. Teka muna. Hindi ko pa magiging Kristiyano kasi pero hindi ko pwedeng yung ginagawa mo na mali sa akin ay i-tolerate ko. Because I have to protect myself. Hindi ako iiwas sa'yo. Papatuloy kita yung pagdarasal, patuloy akong magiging mabuti. Pero, kailangan ko rin ingatan yung sarili ko. Otherwise po, yung damage heart natin, kasi nga po, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So if our hearts will be damaged so far, tapos baka hindi natin namalayan na si Lord hindi na nandoon. We cannot pour out of an empty cup. If empty tayo, what will we give? So, we must always, kaya maganda po yung binabagay niya rin Brother Gilbert, tao eh. Hindi natin talaga sila masisisi. Human as they are. Human as we are. Pag nasaktan ka, syempre, be wise as a serpent. Ask for discernment para makakilos tayo ng ayon sa kalooban. Lord, gusto mo pa bang patawarin ko to? Sobrang painful na eh. Sobrang hindi ko na kaya. Lord, i-guide mo nga ako kung papatawarin ko to. We surrender it to God. Even our action, especially pag masyado na tayong sugatan, doon tayo lumulod. Lord, di ko na kayang maging mabuti sa kanya eh. At kung gagamitin din salita mo, brother, hindi ko na siya kayang patawarin, Lord. Sagad na ako. Lord, anong gusto mong gawin ko dito? At kung anong pagagawa mo sa akin, tulungan mo ako magkaroon ng grace para magawa ko to. Kasi Lord, kung ako lang, hindi ko na kayang gawin. Then we begin again. Kasi po, yung discernment ko is really important so that we can follow God. Pag nawala po yung discernment, baka hindi natin makita yung pinagagawa sa atin ni Lord. Discernment is recognizing yung will ni Lord in any given situation. Amen. I hope nakatulong po sa atin. God bless po. Salamat po, Brother Rafi. Maraming salamat po. Maliwanag po. Amen. Thank you, Thank you, brother. Sige po, nakataas ang kamay ni Sister Sister Mayalin. Mayalin. Sige po, Kayo naman po. Good morning po sa ating lahat. Mapagpalang araw po. Salamat, Brother Rafi. Brother Rafi, sa tama po ba na yung sinabi natin na pagpapatawad ay kaya po ba natin na kapag sinabi natin na pinatatawad ko na ay nandoon na kaagad yung peace of mind mo? Parang pinatatawad na kita, okay na ako. Totoo po ba sa sarili natin na totoo yung lumabas sa bibig natin pero deep inside ay merong sugat? Gusto ko lang po dagdagan with my experience at saka para sa akin po yung pagmamahal at pagpapatawad. Sa akin po kasi yung pagmamahal parang ibinibigay ko ng totoo dahil yung pagmamahal sinabi ko na mahal kita o mahal ko kayo dahil mahal talaga sa puso ko. Pero pag yung pong pagpapatawad para sa akin mas madali kong patawadin o bigyan ng kapatawaran
yung isang kaibigan ko lang na sandali ko lang siyang nakilala at nagkamali sa akin. Mas mabilis ko pong mapatawad at mas mabilis po ako magkaroon ng peace of mind. Parang pinatawad, totoo sa puso ko na pinatawad ko siya. Ang mas mahirap po sa akin na pagpapatawad, yung mahal mo sa buhay na ikaw po ay sinaktan. Pero sinabi mo na pinatatawad na kita. At nare-realize ko po sa sarili ko na deep inside, yung pagpapatawad is parang hindi ganun kalalim. Parang nandoon po yung pain, nandoon palagi yung memories. Ano po sa palagay nyo na yung pagpapatawad ay totoo? Alin po doon yung, ano po yung maipapayo na pagpapatawad na totoo? Dahil para sa akin po, yung salita is binitiwan natin pero deep inside, meron tayong pain pa rin. Masasabi po ba yun na pagpapatawad na talaga? Or lumabas lang talaga sa bibig natin? Parang nagbabalot kayo. Para po ganun. Brother Happy. Salamat po. Sa pagkakaintindi ko po sa binanggit niyo, mas mahirap patawarin yung isang taong mahal natin. Alam niyo po, kasi hindi naman tayo masasaktan ng malalim kung hindi natin mahal. Mas mahal, mas malalim yung sugat. Mas mahal, talagang mas struggle yung forgiveness. Yung pagdesisyon yung magsalita, pinapatawad na kita, is only the first step. Una pa lang po yun simula pa lang po. Kasi huwag po natin kalimutan na ang tayo sa tao pong level, ang forgiveness po ay proseso. But the first step is to make a decision patawarin kita. Kasi tao po may possibility na ulitin niya may possibility na saktan ka ulit Kasi nga, mahal mo nakadikit sa'yo. Kasi anak natin, asawa natin, magulang natin, kapatid natin. Mga tao mahalikat sa atin yan At pag sila ang, gumawa ng mali sa atin, tinraidor tayo, niloko tayo, whatever, mas malalim yung sugat. But the first step is, nag-decision ka, patatawarin kita. But that's not guarantee, wala na yung sugat Yung sugat na yun yung inilalapit natin sa Diyos. Kaya nga may healing of memories, may healing of inner self, meron din, may healing po, mas na yung child healing of the inner self. May mga ganun pong healing Bakit may ganun? Kasi something in us has been broken, something in us was abused. And kung gaano kalaki yung sugat, the more yun kaya nga isa sa dapat nating matutunan, ako po personal, ay Lord, tulungan mo naman akong nasaktan niya ako, tulungan mo naman po ako mahalin siya, maunawaan siya. Because there will always be the human in us telling, ako, sumusobra na siya. Tama na, nasugatan ka na. Ano po kaya pipigilan tayo. Minsan nga binabanggit ko, hindi mo ko kailangan sulsulan. Sarili ko lang kailangan kaya ko na sulsulan para manatiling galit sa isang tao. Hindi ko na kailangan makinig pa ng iba. Sarili ko lang kaya ko na But, let me repeat po. Our woundedness, our brokenness, we need it to surrender to God. Para makaranas tayo ng tunay na kalayaan at binibigay ng forgiveness and love. But proseso po siya, proseso. Whether, ewan ko po how others say it, but for me, base po sa personal experience, hindi po talaga madali magpatawad. Kaya nga, the first step is to make a decision. Lord, nagde-decision akong patawarin siya. Kaya hilumin mo ang puso ko, ang sugat na dinulit niya sa akin, para tuluyan ko siya at buong-buo ko siyang mapatawad. Maganda po yung talaga yung hindi magsisimula yung proseso
kung wala yung desisyon na magpatawad. The decision to forgive is the first step towards healing. Healing po yan eh, kasi nasagatan tayo. Sister Marilyn, I hope na and pray that na tulungan po kayo ng aking sakit. God bless. Salamat po, Brother Rafi. Siguro nga po yon yung first step, yung sabihin ko sa kanya na okay na tayo, pinatatawad kita, pero kahit minsan nga po yun, bumabalik po yung memories na nandoon. So siguro nga po yung nabanggit ni Brother Grover na tao tayo din, nasasaktan talaga at nandoon yung remaining ng pain na naidulot sa atin. Salamat po, Brother Rafi. Salamat po. If I may add po, we must accept our own humanity, our own limitations. Accept po natin yun. Second po is, may mga tao na pag sinabi mong pinatawad na kita, akala nila nag-sorry sila. Nag-sorry na ako sa'yo, sabi mo pinatawad mo na ako, di tapos na yun. Kaya part po nun is to yung restraint na binabanggit natin na huwag tayong manumba. Kasi po, parang yun nga eh, darating pa lang parang ikaw po yung nagkasala sa kanya. So, hindi po. So, makita po natin na parte sa panalangin natin, magkaroon tayo na, yun nga, na ang desisyon, Lord, tulungan mo po rin akong pigilan yung sarili ko. Salamat po. Salamat, Sister Mary. Salamat po. Okay po, maraming salamat. Po, Sister maraming salamat. Marilyn. Sister Brother Marilyn. Mateo, Brother meron po Mateo, meron po ba kayong meron nasasabi? po ba kayong nasasabi? Maisi-share? Maisi-share? Okay po, Sister Eloisa. Okay po, Sister Eloisa. Hello po, good morning po. Una po sa lahat, pasensya na po kayo. Talaga po ako'y nandito pa sa Alasio. Hanggang Alasio, Italy po. Kaya yung pag-join ko po, parang Christmas light, lulubog lilita out, in and out. Pero ito pong August, nasa Milano na po ako. I hope and pray po magiging regular na po yung pagpasok ko dito. Kaya nga po ako'y sobrang nalulungkot. Pero alam ko po, brother and sister in Christ, ako po ay inyong nauunawaan. Ayun po ay magsishare po ako. At good afternoon po, Brother Rafi. Ako po ay malayo. Malayo po ang lugar ko sa Pilan, Italy po. Pero with the love of the Lord po, matatapos na rin po yung summer job ko po dito sa Alasio. Nakakalungkot nga po yung hindi ka nakakasama talaga yung para pong routine mo na ng buhay mo, ng life mo po, yung pakikinig ng words of God, mga ganun po yung mga sitwasyon. Sobrang lungkot po ako. Pero alam ko po matatapos na ito, ilang araw na lang po, Brother Rafi. Back to reality na po ako. Kasamang family ko po. Anyway po, Brother Rafi, masaya-masaya po ako. Kasama ng mga kasamahan ko po dito sa Friends of the Bar, mga brother and sisters, na palagi mo po kaming ginagabayan sa lahat ng ikabubuti ng mga buhay namin. Ang usapan po natin ngayon yung forget and forgive. Sa buhay ko po, Brother Rafi, yung mga masasakit na nangyari sa buhay ko, sobrang dami na po. Pero Brother Rafi, pag ikaw nasa Panginoon Diyos, ang dali mong magpatawad. Pero there's a time, sabi nga po ni Brother Grover, Sister Marilyn, mahirap po kuminsan. Pero yung magpatawad ka po talaga, sobrang mabilis yun. Pero kuminsan po, Brother Rafi, in my life, yung pong problema, yung parang sugat. Ang sugat po, lalo na po kung malalim, ang lalim din po ng peklat na iiwanan. Pero time will come, unti-unti po, maiiib po yun, yung makalimutan mo po. Pero talagang sobrang, ang hirap makalimot.
lalo na yung mga mahal mo sa buhay, sinaktan ka, pag naalala mo yon, para pong nagre-rewind lahat ng mga masasakit na nangyayari. Kaya po ako ngayon, Brother Rafi, kasi po may edad na rin, ang buhay ko po ngayon, pinapaubaya ko na lang po sa ating Panginoon Diyos. Lalo na po nung pagdating ko ng Italy, year 1990, ang totoo po, Brother Rafi, simbahan lang po ako at trabaho. Kaya po ako pag sabi ng mga kasama kong choir, aseret, ang Christmas party, ang retreat natin, ganito. Alam niyo po, Brother Rafi, nagtataksi po ako kasi hindi ako maalam sa mga lugar-lugar. Kasi po ako'y talagang, since the start na dumating ako ng Italy, hindi po ako mahilig makipagsalamuha yung pumbang ganun. Pero, being a member, servant of the Lord, pag ang mga kasamaan mo, hindi ka pwedeng tumanggi. Kasama sa regulasyon yon. Kaya po ngayon, Brother Yapi, lahat po na nangyayari sa buhay ko, pinapaubaya ko na lang po sa ating Panginoon Diyos. Masasakit. Alam ko po, time will come, makakalimutan ko na pong lahat yun. Nakikita ko naman po yung miracle ng ating Panginoon Diyos sa akin, Brother Rafi. Yung mga nakasakit sa akin, ang palit ko po sa kanila, God bless you po. Hindi ko na po sila pinapatulan. Kasi alam ko po, time will come, ang Panginoon Diyos, siya lamang po ang mag-judge sa kanila. Wala po ako o tayong karapatan, i-judge mo ang kapwa-tao mo. Kasi siya ang nakakalam ng kung anong maganda sa atin, kung anong nakabubuti natin, especially about our prayers. Hindi po lahat ng prayers na dinadasal mo, agad niyang sinasagutan. Para po pag nag-e-exam ka, pinapag-aralan po niya kung iyon ay nararapat na ibigay ang iyong mga dasal o hindi. Alam ko po, ngayon po, kaya itong being isang servant of the Lord, Brother Yapi, ako po'y kumakanta, aseret, nagsiserve every Sunday lang po. Pero magmula nang sumama po ako ng mga ganitong prayer meeting, itong Friends of the Bar, na ngayon ay na-retain po ako dito, papunta na po ng 6 na taon, mas lalong umunlad po yung kahalaman ko sa Panginoon Diyos. Lalo na po kayo mga aming mga preacher na nagpapaliwanag, talagang hindi lang po brief, talagang paliwanag po talaga. Paliwanag na talagang malinaw na malinaw. Kaya Brother Rafi, maraming salamat po. Yung po ako ngayon sa buhay ko. God bless you po always, Brother Rafi. Salamat po. God bless you po. Salamat po, Salamat Sister po, Eloisa. Sister Eloisa. Glory to God. God. Sige po mga kapatid, meron pa po ba? Meron po ba? Kung wala na po, ng mga katanungan, tawagan natin yung ito si Brother Ike para po magpasalamat sa Brother Rafi. Brother Ike. Yes po, good morning sa lahat po. At sa lahat na narito at sa ating panauhing speaker, mabuting speaker po. Brother Rafi, maraming salamat po na paragi kayong narito at tumutugon sa panawagan ng mga pobre nating mga tayo pong mga kasamahan dito na gusto pa at nauuhaw sa salita ng Diyos. Salamat, Brother Rafi. God bless po. Salamat din po, brother. God bless po. Okay po, Maraming salamat po, Brother Rafi. God bless God po. bless you. God bless po. Pag-ingatan po kayo ng Panginoon at pagpalain. Salamat po. Amen. Salamat po.